Welcome po kayo dito sa Renz Luis Calea YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Ito na po ang katuloy ng Rewind Sana Maulit Muli, Part 5. And then yun na nga po, may tama si Nadine sa dyan, habang si James may tama sa braso, pero natala pa rin ni James si Nadine sa ospital. Kaya lang sinapit ng doktor under on coma si Nadine. Kaya si James muna ang kumakawa ng paraan para makabayad sa ospital. Siyempre, tinutulungan niya yung magulang ni Nadine maghanap ng pera para pangbayad sa hospital bill ni Nadine. Rewind. Habang nakomatose din si Eya, si Cross naman, siya muna ang nag-aalaga sa business nila, sa iniwan ng business para sa kanya ng magulang niya, habang si Eya nakomatose, habang si Cross naman naka-wheelchair kasi nakasemento ba yung kamay niya na may bali siya sa kamay and then napunta si Cross sa hacienda niya, sa Hacienda Luisita, upang i-monitor yung mga tao niya. Tapos kinabukasan kasi darating ang business partner ni Cross, yung Chinese business partner niya. Natawagan na lang natin sa pangalang Betty. At yun, dumating na yung Chinese partner ni Cross at nag-usap sila sa opisina at nagpirmahan sila ng kontrata. Tatakal ito ng 5 months hanggang 1 year ang contract nila na magkakasosyo sila sa negosyo. Yun, nagtatrabaho na silang dalawa habang nagtatrabaho sila, yun nagkakamaputihan si Cross at saka si Betty. Pero ang pagkakamaputihan ni Cross at saka ni Betty, para kay Cross, wala lang yun. Kasi talagang kanun lang magtarit talaga si Cross. Hindi niya pinibigyan ng kulay. Pero si Betty ang hindi alam ni Cross na nahulog na rin si Betty sa kanya. One day inaya ni Betty si Cross na magkape. Betty, Cross, pwede ka bang magkape sa tapat ng Hacienda Luisita? Sakit ni Cross, sige ba? That time na yun, 5 buwan na silang magkakilala. Di nga alam ni Cross na nai-inlove na si Betty sa kanya. Then, sabi ni Cross, tito muna tayo, magkape muna tayo sa loob, Betty. Sagot ni Betty, sige. Habang nagkakape sila, nag-usap sila na kung ano-ano ang pinag-usapan nila hanggang sa napunta sa seryosong topic. Sabi ni Cross, hala Betty, parang ang seryoso ng mukha mo Sabi ni Betty, Cross, hindi na ako mapalikoy-likoy pa. Cross, nahulog na ako sa'yo. I'm in love with you. And then, 5 minutes na tahimik si Cross. Sabi niya, but Betty, may asawa ko, alam mo yan. Nasa comatose stage lang yung asawa ko. Pero pag once na makising siya, pag nalaman niya ito, paano na? Betty, business partner lang ang tingin ko sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Pero hindi ko matatanggap yung alok mo na na mag-level up tayo.
Tapos sabi ni Betty, okay. Inubos lang nila yung bangkain nila. Tapos sabi ni Betty, o paano yan, Cross, ng gabi na rin, uwi na rin ako. Out of the way na lang out of the way at magko-compute na lang ako, Cross. Sabi ni Cross, sige, ingat ka ha. Bukas na lang sa office ulit. Tapos, kinabukasan, si Betty nasa opisina na habang si Cross tumawag sa tao niyang si Ray. Sabi kay Ray, malilate si Cross ng 1 oras kasi tataan muna siya sa asawa niya sa ospital. Yun. Tapos si Betty naman, kanina bang inuutosan yung mga tao ni Ray, binababili ng material kahit tirag na tirag ang araw. Tapos yun na pumasok na si Cross. Tumuloy si Cross sa opisina niya. And then kumatok si Ray. Tok. Bukas yan, sabi ni Cross. Ikaw pala, Ray. Sir, may inuutos ka po ba sa akin? May pinapatawag na po ba ako? Sagot ni Cross, hindi naman. Bakit? Ray, kasi kanina ba kami inuutosan ni Ma'am Betty na pinapabili kami ng material apat sa bahay na pinabagawa sa amin. Kahit tirig na tirig ang araw, inuutosan kami. Wala naman akong sinasabi, sagot ni Cross. Ay nako. Ray, tawagan mo nga dito si Betty sa opisina ko. Papantayin mo nga siya dito. Sige po, sir, sagot ni Ray. At lumabas na si Ray. Tapos tinawag, Ma'am Betty, punta po daw kayo sa opisina ni Sir Cross. And then naglakad na daw si Betty papunta sa opisina ni Ray. Sa pagmamadali ng isang trabahador ni Ray na nakabangga niya si Betty. Nahulog yon mga pit ni Betting documents. Tapos sabi ni Betty, you stupid person. Sabi nung trabahador, ay, sorry ma'am. Tapos pinulot niya yung mga papel. Tapos kay Betty. Sabi ni Betty, whatever, tumapi ka nga, may pupuntahan ba ako? Tapos sabi na lang ng trabahador, ang sungit naman ni ma'am. Pero mahina lang. Yun na daw, nandun na daw siya sa opisina ni Cross. Kumatok si Betty and then binakbuksan ni Cross ng bito. Cross, umupo ka muna sa dyan, Betty. May pag-usapan na lang tayo. Sarado mo pinto, lalabas yung lamig. Tapos sabi ni Betty, bakit mo ko binatawag? Tapos sabi ni Cross, hindi ko na tayo. Betty, anong ginagawa mo daw sa mga tao ko? Kanina mo pa daw inuutosan para pumili ng material sa tirag na tirag yung araw. Kalok ba, Betty, okay na tayo? Okay na tayo, natanggap mo. Bakit pinabaling mo pa rin sa mga tao ko yun na nangyari kagabi? Tapos sabi ni Betty, chill, Cross, hindi na mauulit kasi mainit lang ang ulo ko talaga kasi
maraming hindi nakawa sa opisina. Yun naman talaga ang ayaw ko, diba? Betty, kung binakbatuloy mo yan, mabuti nang palitan kita sa business partner ko. Sabi ni Betty, wag naman, kukuha na lang ako ng mga tao ko para sila na lang ang utusan ko. Yan good, sagot ni Cross. At wala na lang sana tayong pakialamanan sa mga tao natin. Kung gusto mong utusan maghapon yung tao mo, utusan mo ako. Huwag mong papakialaman yun mga tao ko. Pag nalaman ko ba yan, Betty, na pinapakailaman mo yun mga tao ko, ipapadala kita sa isang hasyenda. Tapos makikipagswap ako sa inyong dalawa. Sabi ni Betty, okay, sige. Tapos sakot ni Cross, diyan tayo tilikato, okay ka nang okay, Betty, hindi mo naman binapakinggan yung sinasabi ko eh. Inulit ni Cross, Betty, hindi ko to ginagawa para iparandam sa'yo na ayaw ko sa'yo. Ang akin lang, gusto ko lang, bata ka ba, Betty, pwede ka bang humanap ng iba? Ang akin lang, may asawa ko, comatose, nasa stage ng comatose ang asawa ko, tapos ganito pa. Ano na lang maano ng asawa ko pagkagising niya? And then sabi ni Betty, sige Cross, sorry sa lahat. Tas sabi ni Cross, may sasabihin ka ba, Betty? Hindi, wala na, sagot niya. Then umalis na si Betty ng office ni Cross, and then nagtrabaho na. Tapos tumawag si Betty sa nag-hire ng mga tao na pinapunta na yung tao niya kaling Maynila, pinapunta sa Hacienda Luisita para siya ang tumao doon. Tapos habang nagtatrabaho si Cross, tumawag yung assistant niya. Assistant yung babae. Hello sir, si Ma'am Eya po, may progress na po. And then, tali-tali si Cross na knock-out sa opisina. And nakasalubong niya si Ray. Hey, pupunta lang akong ospital sa wife ko, may progress na tao, sabi ng assistant ko. Sabi ni Ray, sige po sir, ako na po ang bahala dito. Sabihan ko na rin po si Ma'am Betty. Tapos ako ni Cross, ay, Ray, mas mabuti pang wag mo munang sabihin na may progress na yung business ko kay Betty. Tanong ni Ray, bakit po? Basta wag mo munang sabihin sa kanya. Okay po. At yun, bumanda ng ospital si Cross. Parang gumagalaw na to si Eya. Tapos after 5 minutes, naghihinto yung oxygen. Hanggang sa tumawag si Cross ng doktor na. Tapos, hindi na si Eya nakapan. Yun, natuloyan na. Wala na. Tapos habang inaayos ni Cross yung burol ni Eya, hindi na maiwasan siyang balungkot. Naging mainitin ang ulo nito sa mga tao niya, lalo na kay Betty, hanggang sa nasisikawan na ni Cross ang mga tao niya. At napansin yun ni Betty. Sabi niya, Cross, bakit ka kanyan sa mga tao mo?
Pwede wala kang pakialam doon. Magtrabaho ka na nga doon. Doon muna ako sa opisina ko. Tapusin na yan, Ray Clark. Yung ginagawa niyo, doon muna ako. Ang babakal niyo kasi. And then napunta na sa opisina si Cross. Habang dinititikan yung larawan ng misis niya. Nung napabuhay ba yun, mga video pinapanood niya. Ang rewind, sana maulit muli. Ibagbabaduloy. Abangan!